Mm. Tungkol naman dun, sir, sa mga suggestion, panawagan na payagan na makapag-participate dito sa impeachment trial ang mga nakadetain na sina Senator Rodante Marcoleta at si Senator Jinggoy Estrada. Sa tingin niyo, may basihan yun? Uubra ba yun? Or kagaya Senator Jinggoy, siya po ay naka-preventive suspension for 90 days? Hindi po pwedeng makialam ang impeachment court doon dahil sa ating patakaran ang may hawak kay Jinggoy at saka kay Marcoleta ay ang husgado at sila po ang may custody, ang husgado ang may custody at hindi at kailangan payagan or nasa decision po yan ng korte kung papayag sila na mag-participate itong si Jinggoy at saka si Marcoleta. Wala po sa jurisdiction na yan ng impeachment court dahil yun po ay personal sa dalawang senador at yan po ay isang ang principio dyan, they are under the custody of the judicial, they are under judicial custody. They are under the control of the courts. So, dapat at humingi ng permiso si Jinggoy at saka si Marcoleta kung hindi ko nagkakamali. Sabi ng husgado, hindi pwede. Walang justification sa batas para po i-release kayo. So, yan po ay na-recognize ng Senate, ng impeachment court na ang may kapangyarihan kung para mag-attend o hindi ang dalawang senador ay ang husgado. Hindi po ang impeachment court. So sir, baka eventually mag-issue nga yung threshold. Anong ang boto, ilang boto ang kakailanganin para sa acquittal o conviction ni BP Sara? The mere fact na ang mga senador ngayon, technically 21 dahil dalawa yung nakakulong, isa po yung nagtatago. So, ano po ang tingin niyo doon? Pwedeng umabot sa punto na magkaroon ng legal question yung threshold o dapat sundin ang nasa Constitution? Sa akin po, ultimately, ang Korte Suprema ang siyang magpapasya kung ano ba talaga ang kailangan na numero, ang 2/3. Yung 2/3 ba, base doon sa 24 o base doon sa mga senador na pwedeng sumali sa impeachment trial. At yan po, ngayon, ang sinasabi ng ibang tao, ng ibang one view is that 21 lang ang available, kaya yung 2/3 ay 14. Okay. Yun naman po iba, sinasabi dapat 24. Ultimately, darating sa Korte Suprema ito at ang Korte Suprema ang siyang may kapangyarihan para mag-interpret kung ano ba talaga ang basihan. Doon po sa kaso ng Abilino versus Cuenco, sinabi ng Korte Suprema na ang basihan ng majority ng quorum ay yung mga senador na pwedeng pilitin na humarap sa Senado. Ulitin ko lang, ang sabi ng Korte Suprema doon sa Abilino versus Cuenco, for purposes of determining the quorum, ang majority of the senators, ang pagbabasihan, yung mga senador na pwedeng pilitin ng Sergeant at Arms ng Senado na mag-attend ng sesyon. Kaya yan po ang bilang. At yan po ang ruling ko noong 2000, yung 2016 yata, nung ako'y Pangulo ng Senado, sinabi ko na yung quorum ay kung kasi noon may 3 senador na nakakulong, may 4 na senador na abroad. Ang ruling ko noon bilang Pangulo ng Senado, sabi ko, sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Abilino versus Cuenco, ang pagbabasihan ng quorum ay yung 17 senator, CD po 24. Ang basihan ng quorum 17 dahil lang sa yun lang ang pwedeng pilitin na dalhin sa Senado at bumoto. Yan po ay pareho din sa issue na hinaharap ngayon. Ilan ba
ano bang two-thirds? Yun ba two-thirds of Mhm. 24 o two-thirds noong On. 21? Sa yan po ay dadalhin sa Korte Suprema at magdedesisyon ng Korte Suprema dyan dapat dahil yan ay issue sa pag-interpret ng Constitution. Kailan po yung tamang panahon para pag-usapan ito at pag-desisyonan ng Korte Suprema kapag po tapos na yung trial at na kailangan na magbutuhan po ng senator judges? Sa akin, ngayon pa lang ay dapat desisyonan ng Korte Suprema dahil sa doon sa dulo baka magkagulo dahil sa siyempre mayroong decision na at that point at ang bawat panig ay may sariling interpretasyon. Kaya ang aking sana ngayon pa lang ay pagpasyahan na ng Korte Suprema kung ano bang tama. Mayroon tayong tinatawag sa ating rules of court na petition for declaratory relief. Uulitin ko lang, mayroon po prosesong tinatawag petition for declaratory relief. Ang ibig sabihin, ang isang tao, isang organisasyon ay humihingi ng interpretasyon sa Supreme Court kung ano ba ang kadalang karapatan sa isang kontrata o batas. Yan po ang tawag dyan. At ngayon po ay pwedeng pumunta sa husgado si Vice President Sara or ang Senado bilang impeachment court at sabihin, hinihingi namin ng opinion ng Korte Suprema, alin ba ang tama dito? Saan ba pagbabasihan ang two-thirds? Doon po ba sa 24 o 21 sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Avenida versus Cuenco?